my beloved Boss Mike Cervera. Digong, may pinaglalaban. Oh. Basura ni... Kilala ba ninyo si Trillanes? Walang, yung before the election, yung ABS pati yung Inquirer, nabasa naman yung may 200 million daw ako. Yung Baka naman billion na. Hindi 200 million, baka 200 billion. Di ba? Mali ka naman, Trillanes eh. Hindi 200 million, billion. last minute na buhos nila. Wala na akong magawa eh. Oh. Eh, sabi ko sa mga tao, kung maniwala kayo, kayo ang bahala. But, Kita niyo yung mga salita niya? Kung maniwala kayo, kayo nang bahala. Nagpakita ba ng patunay? Mga kababayan, ganyan kayo nadadali ni Digong eh. Kung babalik sa inyo. Kung maniwala kayo, kayong bahala. Mr. President, oo, Digong. Digong, presidente pa siya nun eh. Digong, ngayon hindi na eh, kaya Digong na lang. Di ba dapat patunayan mo tulad ng inaano nyo kay ibinibintang nyo kay Pangulong Bongbong Marcos? Di ba ganun ang gusto nyo? O may bintang, merong sinasabi, o di dapat patunayan mo. Ngayon, nung panahon mo, pinagkait mo yan. Pinagkait mo sa taong bayan. Ang tanong, anong karapatan mong hingin ngayon yung pinagkait mo noon? Di ba mga kababayan? Napakasimple lang. Anong karapatan ng grupo ni Digong na nahingin yung pinagkait nila noon? Anong karapatan mong hingiin, Digong? Yung pinagkait mo noon. Diba? Napakasimple lang. kung mayroon akong 211 million sa bangko, putang ina, mag-withdraw ako bukas. O, dapat pinakita mo. Di ka nga nagbigay ng waiver eh. Mga boss, hindi yan nagbigay ng waiver ha. Kung totoo, di ba? Na totoo ka sa sinasabi mo. Puro salita lang eh. Di ba? Puro salita lang. Puro salita lang yan si Digong. Bakit kanyo? Kung meron akong 200 million sa bangko, mag-withdraw ako bukas. Magbigay ka waiver. Yun lang naman yun eh. Waiver. Ultimo waiver, pinagkait nyo. Waiver na lang yun ha. Hindi naman yan Hindi ka naman mapapano dyan kung waiver lang ibibigay mo kay Trillanes eh. Pero pinagkait nyo pa rin. Tapos ngayon, pinipilit nyo ang Pangulo, kahit wala naman kayong ebidensya, naglabas naman kayo ng ebidensya, peke naman. Diba? Anak ng tinapang buhay na yan, Yan ang sinasabi ko eh. Mura ka ng mura. Ngayon, nagiging makajos ka na. Diba? Ilang beses mo bang minura ang Diyos? Pati Santo Papa. Minumura mo. Tapos ngayon, gagamitin mo salita ng Diyos. Eto na, wag na natin ituloy yan. Mahaba yan eh. Eto, pansinin nyo to. On all Filipinos, nananawagan ng ating Pangulong Duterte. Yung Pangulo nila si Duterte. Pangulo nila yun eh. Hanggang ngayon, yun yung Pangulo nila. Bakit? Hindi naman nila nirerespeto si Pangulong Bongbong Marcos eh. Di ba? Hindi nila nirerespeto ang Pangulo na hinalal ng mayoryang Pilipino. Bakit? Kasi mga bobo. Nasaan na yung essence ng ng pagpili ng mas nakararaming Pilipino? 'Di ba mga kababayan? Nasaan na yung diwa? Wala na.
So dapat pala, hindi na tayo maghalal, hindi na tayo eleksyon. Kung ano na lang sabihin ni Digong, ganun. Sige, pagbigyan din pa rin natin si Byron. Syempre, hirap na hirap niya ipagtanggol. Regardless of political persuasion, to offer prayers for peace and justice, and to spare our people of the unwarranted tension brought about by the reign of fear and terror by people sworn to uphold the law and protect the citizen of this country. Tagalogin mo. Tagalogin mo, ha? Tagalogin mo. Okay, pasok. Tagalog! Yan. Nananawagan kami sa lahat ng Pilipino. Anuman ang Nananawagan daw sa lahat ng mga Pilipino. Kayo, kasama tayo. Ha? Kasama tayo, nananawagan na si Digong. Bakit nananawagan? Niwala sa politika na mag-alay ng panalangin Ano? Ulitin mo. na mag-alay ng wala sa politika. Ano? Pino, anuman ang paniniwala sa politika na mag-alay ng panalangin para sa kapayapaan at katarungan at upang iligtas ang ating mga mamamayan mula sa hindi makatwirang tensyon. Teka muna. Kailan pa natutong manalangin si Digong? Wala akong matandaan eh. Ha? Maka-Diyos na ba si Digong? Abay, manalangin daw eh. Bakit mananalangin? Mga kababayan, tanong ko lang. Kailan pa naging maka-Diyos si Digong? At kailan pa natutong manghikayat para manalangin? Walang-wala na ba? Walang-wala na? Wala nang matakbuhan si Digong. Gagamitin na rin ang Diyos. Ha? Grabe, no? Biruin mo. Demonyo. Tapos magtatawag ng panalangin. Banat ba, liwanagin mo kung kanino mananalangin, ha? Dahil nandyan na si DJ Byron. Mamaya, titirahin ka na naman yan. Tawa ako ng tawa eh. Biruin mo si Digong, mananawagan para manalangin. Kanino ba mananalangin? Liwanagin mo. Baka mamaya ibang Diyos ang tinutukoy ni Digong dyan. Di ba? Baka hindi natatandaan ni Banat Bay, papaalala lang natin. Binura-mura ang Diyos. Ano sabi? Sino bang Diyos yung PI na yan? Di ba? Kita mo. Sige, ulitin mo. Kami sa lahat ng Pilipino, anuman Ano daw? country, sa Tagalog, nananawagan kami sa lahat ng Pilipino. Nananawagan kami sa lahat ng mga Pilipino. Anuman ang paniniwala sa politika. Anuman ang paniniwala sa politika. Maka Duterte man kayo, o makakibuloy, o maka Pangulong Bongbong Marcos. Ano ang panawagan ni Digong? Na mag-alay ng panalangin. Nang mag-alay ng panalangin. Grabe. Mag-alay kayo ng panalangin, mga kababayan. Kanino? Tanong no? Kanino? Kanino mag-aalay ng panalangin? Pakaliwanag nga. Baka naman ganitong panalangin ang gagawin natin, mga kababayan. Ganitong panalangin, Jerry Ramil, ang gusto nilang panalangin. Handaya! Rupa kadaya halla! Isabalakawa! Lakalamakaya taka! Ganito bang panalangin? Byron, ganito bang panalangin ang gusto mo o tinutukoy mo? Ganito bang panalangin ang tinutukoy ng mga Duterte? Abay, napakahirap neto sundan. Di ba?
Ha? Ewan ko kung masusundan ni Ella Cawilit, ni Maring Letisa, at taka ni Pasuchay. Ha? Lalo na si Elizabeth Logan. Ganito bang panalangin ang gusto nila? O ano pa? Tuloy mo. 유카라바카한라카나하 유다카라야 유카라바카한다야. So, ganyan lang palang panalangin. Banat bay, yung ba yun? Tinutukoy mo? Kaya nyo bang manalangin ng ganon? Mga kababayan, mga mare at pare, kaya nyo bang manalangin ng ganon? Halaka. Kininana. Sapay kuma. Matay da kuman. Bullshit. Di ba? Oh, si Banat Bay. Kapaan at katarungan at upang iligtas ang ating mga mamamayan mula sa hindi makatwirang tensyon. Alak ka. Para daw sa kapayapaan at para sa mamamayan. Nakalimutan ni Banat Bay. Kapayapaan daw. Kapayapaan ba na maraming namamatay sa lansangan? Para sa mamamayan ba ang 30,000 mga Pilipino na pinatay ng walang kalaban-laban? Tama ba yon? Yung ba yon? Para sa kanila ba yon? Abay, hindi kami kasama dyan. Ha? Agpakawan kayo, dagiti tao nga pinagpatay yo. Di ba, mga kababayan? Yung mga taong mga pinagpapatay ni Digong, yung mga taong pinapatay ni Digong, abay, humingi kayo ng tawad. Yun, ipagdasal nyo yung mga kaluluwa ninyo. Di ba? Kami, wag nyo kaming idamay kasi hindi naman kami kasama sa mga pinaggagawa ninyo. Di ba? Ang YT sana aware sa mga oo nga. Ano pa? Litin natin. Mga mamamayan mula Mga mamamayan daw. upang iligtas ang ating mga mamamayan mula Upang iligtas ang mga mamamayan. Niligtas mo ba, Digong? Ulitin ko ulit, mga kababayan. Iligtas daw yung mga mamamayan. Anong karapatan mo na hingin ulit yung iyong pinagkait noon? Pinagkaitan mo yung maraming mga Pilipino ng ng karapatan. Karapatang mabuhay. Karapatang magbago. Di ba? Na meron namang paraan na mas may maayos at makatao at makadiyos na paraan. Pero anong ginawa mo, Digong? Pinagkait mo yun sa kanila. Pinagkait mo yun. Pinagkait mo hindi lang sa taong mga pinatay nyo, kundi pinagkait nyo rin sa mga pamilyang naulila, mga magulang na nawalan ng anak, mga asawa na nabiyuda, mga anak na nawalan ng magulang. Kita mo, mga pamilyang nawalan ng padre de pamilya. Anong karapatan mo na hingiin? Ang pinagkait mo naman, Digong. Tapos ngayon nananawagan ka? Ang kapal ng mukha mo. Hindi magigets ng mga yan, ng mga mahal nating DDS. At yung mga pagmamay-ari na ang kaluluwa ni Kibuloy. Hindi magigets yan. Hindi magigets yan, Ma'am Jo. Banat Bay, meron pa? Yan ang sinasabi ko sa inyo wala kayong maipagtatanggol sa mga Duterte dahil yung lahat ng sasabihin nyo, babalik sa kanila. Di ba? Babalik sa kanila tuloy. Hindi ako nang gigigil. Sige, tuloy. Tinasalis, hayaan mo na sila. Yung iba nga, hindi na ako Hindi na nila makaya yung sinasabi ko, naglayasan na. Sige, tuloy natin, sa hindi makatwirang tensyon. Anong tension na sinasabi mo? Ulit. Ang ating mga mamamayan mula sa hindi makatwirang tensyon.
na dulot ng paghahari ng takot. Pag-aari daw ng takot! Hindi ba lahat ng mga tao tinakot ninyo? Di ba? Lahat ng mga tao tinakot ni Digong. Anong ginawa niya? Sinampulan ang mga politiko. Sinampulan ang mga pulis. Sinampulan ng alin? Mga kalaban sa droga. Sinampulan ng alin? Mga tao. Bakit? Abay, biruin mo, maglakad ka lang eh. Babariling ka bigla eh. Oh, pag hindi ka kalyado, anong gagawin? Babariling ka, papasukin ka kahit nasaan ka eh. Yung ba yun? Eh di ba si Digong ang si Digong ang nagbigay sa atin yung pananakot sa taong bayan. Si Digong ang nagbigay sa atin yan. Biruin mo yan, mga kababayan, ibang klaseng level. At terorismo ng mga tao ipinangakong Terorismo? Terorismo? Arnold Lopez, Terorismo? Na sinasabi nyo, hindi ba't pang-terrorize yung pagpatay nyo ng mga libo-libong mga Pilipino? Libo-libo pinatay nyo, ano tawag doon? Kaloob ni Lord yun. Ganun ba yun? Jinggoy, ganun ba yun? Kaloob ba ni Lord yun? Yung marami tayong, marami kayong pinatay? Hindi terrorismo yun. Anak ng tinapa. Tanggol ang batas at protekta ng mga mamamayan. Ipagtanggol ang batas? Anong ginawa nyo kay Dilima at iba pa? Tinaniman nyo ng kaso. Tinaniman nila ng kaso. Yung ba yun? Yung ba sinasabi nilang batas? Ang batas daw. Oh. Na ipagtanggol. Kinukonsinti nyo nga. Ayan si Kibuloy, kapitbahay lang ni Digong. Di ba? Kapitbahay lang ni Digong, si Kibuloy. Narinig nyo ba na batikusin ng mga Duterte si Kibuloy? Anong ipagtatanggol ang batas? Di ba, Alden Romero? Balikan mo na lang to, ha? Oy, thank you naman, Liti Catalon. Oo, thank you. Sana oil. Yan ang batas ni Digong. Biruin mo sa Davao, bawal manigarilyo? Okay, bawal. Oo, wala tayong doon, masasabi. Pero yung ipagtanggol, ang manyakis, abay, teka muna. Ganun na lang ba kakikitid ng mga tao sa ganun na lang ba kakikitid ang utak ng mga taga Mindanao? Ay, ng mga, taga Davao? Sorry naman. Biglang naging makadiyos, Sabi ni Julia rito, biglang naging makadiyos ang nagmumura sa Diyos. Sorry, Alden Romero, late ka eh. Balikan mo na lang ito para maunawa mo kasi pag nasa dulo ka na, tulad ni Ian Herrera, abay, hindi nyo ito maiintindihan. Maliligaw kayo. Parang pagbabasa ng libro, Pag nagbasa tayo ng libro, unahin natin yung unang pahina. Huwag tayo mag-umpisa sa gitna at sa dulo. Hindi makitid, lutang ang mga utak. Lahat, tanim kaso, Dilima, Las Cañas, Guban, Asierto. O kita mo, nasaan? Speed ka na. Hindi. Nakatulog ng kapranggot ba? Kapranggot tulad ng mga ng mga mahal na mahal nating DDS. Feeling strong. Kahit kakapranggot sila, feeling strong. Our beloved Boss Mike Severa.